Isang Katipunan Avenue sa Quezon City sa mga kalsada sa Metro Manila na madalas pangyarihan ng aksidente. Ayon sa datos mula sa MMDA o Metro Manila Development Authority at dahil dito, iminumungkahi magtakda ng speed limit na 40 kilometers per hour sa Katipunan. Pero ang hirit ng mga motorista para saan pa ang speed limit kung lagi namang mabagal ang daloy ng trapiko roon. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Iya madalas traffic dito sa bahagi na kinatatayuan natin malapit sa Ateneo, Miriam College at sa UP. Ngayon, may panukala na lagyan ng speed limit yung kahabaan na ito, 40 kilometers per hour. Ano kaya ang epekto nito? Narito ang ulat. Isang Katipunan Avenue sa mga abalang kalsada sa Metro Manila, kaya madalas ditong traffic. May ilan din kasi mga eskwelahan ang nasa kahabaan nito. Noong nakaraang taon, halos 176,000 na sasakyan. Kada araw ang dumadaan dito. Sa taas ng vehicle volume ng Katipunan Avenue, hindi raw naiiwasan minsan ang ilang aksidente. 2,642 traffic accidents noong 2010 ang naitala ng MMDA sa kahabaan ng C5, kabilang na dyan ang Katipunan. Top 3 yan sa lahat ng mga kalsada sa Metro Manila. Noong 2011, naging top 2 ito dahil umakyat sa 3,208 ang mga aksidente na naitala sa road network na kinabibilangan ng Katipunan. Para manatili raw accident-free ang Katipunan Avenue, nagpanukala ng resolusyon si Quezon City Councilor Alan Reyes. Lagyan ng Katipunan Avenue ng speed limit na 40 kilometers per hour. Uubra naman ba kaya ang ideyang ito sa ilang nakausap nating mga motorista at pasahero? Wala epekto yun kasi araw-araw traffic dito eh. Ganong kabagal ang sasakyan dito eh. Kahit na bakasyon ngayon, traffic pa rin sa dami ng dumadaan dito sa Katipunan. Lalo na pagpasukan. Yes, lalo na pagpasukan, mas traffic. Wala ka talaga epekto yung 40 km per hour. Kahit po hindi na po lagyan, sobrang traffic po. Traffic lang lalo. Ganun. Dapat ang bigyan nila ng speed limit yung mga trucks. Sa ngayon, dalawang pangunahing kalsada sa Metro Manila ang may speed limit, Commonwealth Avenue at Macapagal Boulevard. Kapwa nakapako ang bilis rito sa 60 kilometers per hour. Actually, yung sa Commonwealth, kung mapupunan nyo, masyado kasing malapad yan. Yan ang pinakamalapad na highway sa buong Pilipinas. Kaya mabibilis, natetempt ang mga driver na magpabilis ng takbo na nagiging sanhi ng aksidente. And once nagka-aksidente, kapag mabilis ang takbo, kalimitan, fatal. Dito naman sa Macapagal, parang same situation din kasi maluwag yung Macapagal at ginagawang drug racing ng mga kabataan. Nagda-drug race sila sa gabi, so very risky. Kaya nag-implement din ang MMDA dyan ng 60 kph. Noong 2013, kabilang sa top 10 traffic offenses ang speeding. Kada buwan, 1,200 ang naitatala sa Commonwealth Avenue at 650 naman sa Macapagal Boulevard. Sakaling ipatupad man ang speed limit sa Katipunan Avenue, huwag daw maging pasaway sa speeding. Sensitibo raw kasi ang mga speed gun ng MMDA. Meron kaming speed laser gun. May mga tao kami na pag tinutok nila yung gun, yung speed laser gun sa sasakyan, nakukuha kung ano yung speed niya. Ang options doon sa Resolution PIA para sa penalty ay between 2,000 to 5,000 pesos. Pero on the other hand naman, kung sakali sabihin na marami na laging traffic dito, paggabi, dito rin naman dumadaan yung mga malalaking truck. So, may ganun justification to balance yung ganitong Resolution PIA. Oo, Bam, kasi nga, gaya nung sinabi, nung mga motorista na nakausap mo, pag daytime, kahit walang pasok, talagang mabagal naman yung daloy ng trapiko. Pero yung datos na ibinigay ng MMDA, yung more than 2,000 traffic accidents, nasabi ba nila kung ano yung nature ng mga accidents na yon? Is it because of speeding or are these parang minor traffic accidents? Or was there an accurate description of what kinds of accidents happened there? Tinignan natin yung statistics, may breakdown naman. Ang primary cause pa rin talaga is human error. Meron dong maliit na category for speeding pero hindi siya substantial. So although this is a reaction na rin, siguro to counter na lang yung ganitong mga possibility na baka may maaksidente pag masyadong mabilis. Kasi to begin with, yung speed limit talagang to prevent yung mga humaharurot. Well, sa gabi siguro pwede rito pero sa araw definitely mukhang hindi. Alright, Bam, tama ka nga, kahit kung sa araw hindi siya uubray, importante pa rin siya pagdating ng gabi dahil maraming truck rin ang dumadaan dyan. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.